Magandang tanghali po kalapatids. Ako po muli si Idsam San Juan aka St. John Loop ng Lucena City. Yun, syempre bago ulit natin simulan tong video to, sir, maraming salamat po sa pag-unlock ulit na makapag-loop visit sa'yo. Sir, pwedeng malaman yung latest achievements mo ditong katatapos lang na mga karera. Nakakuha po tayo ng first overall ng Suarez Cup at saka first overall sa L3L Lap Champion ng Calbayog. Ayos, congrats kay sir. Yun na ba yung si 150 line, ano sir? Ako po, kapatid niya yun. Ayos, tignan nyo mga kalapatid, si 150 line, nanalo ulit. Yun sir, pwedeng may pasyal mo ulit kami sa loop mo. Tara. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Hello kalapatids, welcome kayo dito sa loop ko. Ito lang pagpasok ko dito sa terrace namin. Ito na yung loop ko. Ito mga kalapatid, so. Ito na yung breederan. Ito lang. 4 na box lang, tapos loop na. Ito pala yung dating hawak ko lang na bloodline, yung sila 150 line. Ito yung original na 150 line. Tapos nandito sa loob yung yung nanalo. At ito nga pala yung mga naging achievement ko nung naglalaro na ako. Ito mga kalapatid, ang dami no. Ito yung bago, yung first overall. Ako yan, yung Suarez. Yan. Ilan yung in-entry mo dyan sa Suarez Cup? 3 lang yung sila. Tapos ikaw pa nanalo, no? Oo. Siniswerte lang. Dinada po ng swerte. May ilang taon ka na nga sir na nagkakalapati? 2019 ako nagkakalapati talaga ako sa mga pansi. Yung mga English career, yun talagang hiniligan ko. Tapos, nagkarera ako ay 2021 na. Ang salang ko noon, medyo gulong muna ng unang season na yun. Tapos, naglaro agad ako nung summer. So, nung SDR di summer na, yun, nanalo agad ako nung yung dating sabi ko sa'yo, yung sa second overall sa Quezon Combine, ito yun. Ayos, ba't tingnan nyo mga kalapadis, pangalawang subok ni sir sa karera, nakapanalo na. Nung una kasi, wala pa tayo masyadong kakilala kung sino mapapagtanungan. Nung pangalawa na, yun, nagtanong-tanong na tayo sa mga tropa, kay na Madam Arce, kay Sir B. Nagtatanong tayo kasi kailangan natin matuto. Hindi tayo naggagaling-galingan agad kasi hindi na, nung unang gulong eh. Tapos yun ang tuloy-tuloy lang talaga. Enjoy kasi ako eh. Nag-enjoy lang ako, kaya nagtanong-tanong ako yung una ko nakilala sila, Madam Arce. Yung napapagtanungan ko, tapos doon ako nabili sa kanya ng gamot, tapos sinasabi niya, ganito yung ibigay mo kuya, ganito ang gagawin mo. Yun, agad tayo, sinerte tayo. Ito mga kalapatid, so. Lahat ng sinasabi sa akin, nung una sinusubukan ko. Tapos ngayon sir, yung mga sunod-sunod na panalo mo na itong nakaraan, yun pa rin yung gamit mong sistema o iniba mo na? Mayroon pa naman nun, nung mga dating sinabi nila, pero siyempre, dami na tayo nagiging kakilala, dami na tayo napapagtanungan kasi ako naman ay sabi ko ngayon ay kahit nakakapalayo na ng ibon, ano pa rin ako sa kahit yung mga newbie na nakakausap ko, sasabihin sa akin ganito. Minsan kasi doon sa mga newbie yun, welcome ako makinig kasi minsan nakakapulot din ako ng aral doon sa kanila eh. Kahit yung mga newbie, pag sinasabihan ako, ini-entertain ko. Kahit ako nakakapagpalayo na ng ibon, minsan nakakapagpadulo na. Ano pa rin ako sa mga nagtuturo sa akin, yung mga newbie, kahit anong sasabihin sa akin, pinakikinggan ko, tapos kinukuha ko lang yung mga dapat, yung mga hindi, hindi ko ginagamit. Pero nakikinig ako. Ito na nga pala yung bagong loop natin. Dito na tayo nanalo ngayon. Ito yung ginawa ko lang ng maliit kasi nagka-problema tayo dun sa dating loop natin. Ito lang. Maliit lang to. Ano size nito sir? Ano lang to eh, 4 feet lang ata ito eh, tapos 3 pababa. Ganon. Dito pataas, 4 feet. Para matuloy lang yung hobby sir eh, no? Oo, kasi hindi pa kaya maiwan eh. Hindi ko pa kaya iwanan eh. Ba't sir, anong sabi sa'yo ni misis mo? Sabi niya kasi nung dating nagano kami dito, medyo may nag-iingay. Sabi niya, tumigil na daw ako. Sabi ko, hindi ko pa nga kaya, Sabi ko, magagawa lang ako ng paraan para matuloy ko pa yung hilig ko. Kaya ito, ginawa ko. Tapos, sinerte naman, nanalo. Unang gamit mo sa kulungan na yan, sir, diyan ka na nanalo. Oo, dito na tayo nakapag first overall. Ito lang, malit lang. Ito mga kalapatid, so, silipin natin yung loob. Ito mga kalapatid, so. Hanggang ilan yung nilalaman nito, sir? Pinakamadami ito ay 10-12 lang. Yun lang laman yan. Bisa kahit 15, pero hindi ko na masyado dinadamihan. Yung kung ilan lang ang panlaro ko. Ito naman ay kaya ganitong ga-design niya para hindi lumabas yung balahibo.
Doon lang sa loob, tapos meron naman dito hunos. Ang gawa ko nito, umaga, linis muna ako, mga 10 minutes lang naman. Tapos hapon din, alaga sa linis lang para medyo ang singaw nung dumi, hindi maamoy ng ibon ko. Kasi ito lang yung butas dito, tsaka yung ditong maliit. Pero okay naman, di naman masyado nagkakasakit. Kung talagang tagsakit, magkakasakit. Kumbaga, alaga mo na lang sir sa linis, ano? Oo, umaga hapon yan. Sinatsagaan ko para lang maging ang alaga ko, mga ibon ko maging healthy. Tapos sir, pwede pong makita yung latest winner mo nitong katatapos lang na karera. Yung nanalo ko ngayon na first overall, hindi pa nakakauwi, hindi pa sinerte nung siya, na-discuss yata ng Tacloban. Ah, hindi nakawin ng Tacloban. Wala, hindi nakauwi. May nakauwi naman pero kinabukasan na, yung akin hindi pa nakakauwi. Kaya ang nangyari, nagpakitang gilas lang siya nung Kalbayog. Pagdating ng Kalbayog, nag-lap champion siya. 1-1 speed niya. Ay pagdating ng Tacloban, hindi pa pinalad, wala pa. Kumbaga sir, bago mag-Tacloban lap, pang number 1 na yung sa'yo. Oo, doon siya nagpakitang gilas. Kasi yung nag-cut off siya nung Masbate, medyo di ko lang sure, mga nasa 17 ata ang ranking niya. Pagdating ng Kalbayog, nag-lap champion siya, 1-1 ang speed niya, kaya tumaas siya. Sinerte. Pero pagdating ng Tacloban, hindi nakauwi siya. Buti walang walang nakapagpaklak na kasunod mo sa ranking. Walang nag-clock. Wala buong club, walang nag-clock. Ah, talagang pahirapan. Oo, nung Tacloban walang nag-clock. Dito handa sir nung nalaman mo walang nag-clock. Oo, natuwa na medyo kasi hindi rin nakauwi yung ibong ko. Natuwa kung saan natuwa pero hindi ka ganoon kasaya kasi wala yung ibon na parang may kulang. Oo nga naman Kumbaga dapat may live na trophy sir. Oo, kasi dapat ang ibon lang dapat ang pinakamasayang umuwi ang ibon, yun masaya. Pero ay masaya naman pala siya nakapag first overall tayo pero hindi buong saya kasi nasa ibon talagang natin. Kumbaga hindi solid yun saya sir Oo. Pero nagbigay na siya ng yun. Nag-iwan naman ng alaala. Oo, nakapag first overall tayo dito sa loop na to. Tignan nyo mga kalapatid. So, ang liit lang na kulungan. Dito natin makikita na talagang wala sa kulungan mga kalapatids. Nasa ibon, tsaka sa pag-aalaga. At yung sa kulungan naman, bonus na lang natin sa kanila, sir, Oo, saka ko na lang sila bibigyan ng magandang kulungan uli pag makahanap tayo ng magandang pisto. Tsaka mali mo, susunod, pala rin, sir, para magkaroon na to ng rooftop. Sir? Sana. Ang mga libre lang mangarap lang. Bali yung nandito na winner ko, yung kapatid lang. Yung buong kapatid niya, yung kukuhain ko. Yung yung nanalo nung summer, ito, yung Kisong Combine. Ito 'yon. Tsaka ito, tsaka ito. Madami-daming trophy na ibigay yung ibon na yan, sir, Oo, at tsaka itong maliliit. Ito mga kalapatid, so. Ano yung mga lap winner? Oo. Hindi matulin pala yung ibon na yan, sir. Hindi naman, nung Masbate ay 1-1 ang speed niya din, yung Esperanza. Ang mga mahigit 1,000, tapos nung Aroroy, nasa 900 data. Basta habang nalayo siya, nabilis kasi cut off ito nung nung may cut off din ito Kaya di siya naging first. Oo, may cut off din to nung Burias lang. Yung pagkatawid lang ng San Andres. Doon nag-cut off siya. Nakulang ng konti, kinulang. Tapos pagdating ng Aroroy at saka Esperanza, doon na siya nagpakitang gilas. Ito mga kalapatid, so. Anong bloodline nito, sir? 150 line lang kasi wala naman tayong bloodline talaga mahirap naman magsabi tayo ng bloodline na hindi naman totoo. Kumbaga, binigyan mo na lang siya ng bansag, sir, Oo, kasi iniisip ko, hindi tayo pwede magpangalan ng hindi mga sikat para lang mapamahal ang ibon, hindi. 150 lang talaga. Ito mga kalapatid, so. 150 kasi yung bili ko nito yung tatay. Kaya inano ko na siya ng 150 line. Tapos ikaw pala, sir, anong diskarte mo dito kapag malapit na yung derby? Bago naman mag-derby, meron tayong 1 linggo pa yun Isa nagpo-porga muna. Tapos force bath para medyo malinis ang ibon. Tapos bigay na nung mga vitamins na alam na natin na makakatulong sa kanila. Tapos pagdating ng ito lang yung pinapabaon ko sa kanila. Ano yan, sir? Anong pangalan? Yung Lactamino XA.
Ito lang kasi medyo mura. Nasa 90 pesos lang to eh. Pang matagalan na. Pang matagalan na eh. Malaki na eh. Kahit yung mga young bird ko, nagpapatak din ako minsan, mga isang linggo, isang bisis lang. Mga isang patak lang. Kahit sa training pa lang, nagbibigay na ako nito. Mga pagpabaong ko, mga isang patak at saka isang victory pills. Kasi minsan iniisip ko hindi pwede na hindi ko mabibigyan kasi siyempre minsan paano kung magkapahirapan, hindi naman pwede, hindi naman palagi na diretso sila eh. Minsan nahatak. Kahit sabihin malapit pa lang, nagbibigay na ako kasi paano kung mapalayo muna ang ibon mo? Mapalayo muna. Di, wala nang bala. Kaya ako, kahit sa training pa lang, nagbibigay na ako. Tapos sa derby, ano nang ginagawa mong adjustment na paggamit nan? Ano na, medyo nagdadagdag na ako. Minsan mga 3 drops na siya, 3, 3 patak na. Sa isang ibon. Oo. Rekta Paba- na. O rekta sa bunga nga lang pabaon. Ano, sa karga ngayon, mga bandang hapon, nagbibigay na ako nito. Mga bandang alas 3. Tapos pagkarga ko, binibigyan ko ng victory pills. Oh, yus. Tapos ano pa yung ibang gamit mo supplements dito, sir, kapag derby na? Mga simple lang yung yung Bitmin Pro, tapos yung dextrose powder pagdating nahalo ko. Yun lang. Tapos yung mga pula puti, tapos yung mga oregano. Ganun lang. Yung pang-recover ko naman yung pagdating nila ng linggo, yung pinapainom ko muna nung Bitmin Pro at saka dextrose. Tapos pagkahapon binibigyan ko ng victory pills uli. Pero dapat dapat mag-recover na siya nung hapon. Pag hindi siya nagre-recover nung hapon, pinapatakan ko siya nung nagamit ako nung reload at saka ideal. Nagpapatak din ako, nagbibigay din ako nung pag pag hindi kaya nung Bitmin Pro. Tapos pag example, hindi siya nagre-recover dun sa Bitmin Pro at saka yung binigay ko na yung reload sa hapon, may problema na yung ibon nun. Pagkadating ng Lunes, pag hindi ko siya madadali nung oregano lang, pinapainom ko ng oregano ng Lunes, yung bawang. Pag hindi talaga nagre-recover, alam kong may problema na yon. Ang ginagawa ko, medyo crucial na yun eh. Nagbibigay na ako nung Amtil. Kalahati nun. Yung isang buo, hinahati ko lang. Kasi dapat ang ibon, mga Martes, ay recover na. Kasi magtutos ka na naman ng Merkulis eh. Tapos Huwebes, pahinga. Kung pwede magtus uli kahit mga 30 kilometers lang. Tapos Biyernes, kakarga muna naman. Di kaya dapat, pagdating ng Lunes ng hapon or Martes ng umaga, dapat ang ibon recover na. Kaya pag crucial na, mga Lunes pa lang, pagkatapos ko magpainom nung na hindi nagre-recover, ay baka mamaya ay may nainom na siya na hindi natin masasabi. Minsan na sila na tukod sa mga palayan, baka nakakainom ng may mga gamot. Kaya ang ginagawa ko, nagbibigay na ako ng Amtil. Simula dati, gamit mo na yan, sir? Oo, pag crucial lang. Kumbaga, sir, yung Amtil, subok mo na dito. Oo, subok ko na yon. Basta crucial ko lang ginagamit. Yung kailangan talaga ikakarga, ganun. Kasi Biyernes, ikakarga uli. Kaya ang ginagawa ko, pag hindi nagre-recover yung ibon, alam kong may tama yun sa loob. Kaya pinapainom ko na ng Amtil para inuunahan ko na. Kaya pagdating ng Martes, binibigyan ko ulit ng pan-recover pa para medyo na siya. Makikita ko naman yung galaw ng ibon, inoobserbaran ko na lang. Yun, maraming salamat, sir. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Yan, pasensya na kayo mga kalapatids, marado yung ilong natin. Pero kahit ganun pa man, magsha-shoutout tayo. Shoutout kay Jasmine Lariñas. Shoutout din kay Sir Jason Sanico from Biliran, Leyte. At shoutout kay John Paul Rans. At syempre kay PG Lop, Panay Gulong. Shoutout din kay RR Dilop at kay Ma'am Dayan Masa at kay Joey Lop. Yan, salamat sa suporta nyo lahat mga kalapatids. At sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa baba. At syempre, makikishare na rin nyo na panood yung video at abangan nyo yung part 2. So yun na, keep watching and God bless you all. Thank you.